Alright mga kapatid, kapapasok lang na balita at bibigyan agad natin to ng reaction video mga kapatid. No? Department of National Defense, Secretary Gilberto Teodoro mga tol, binalagbag yung mga nagpapanggap daw na Chinese journalist. No? At pinipilit silang interviewin at pinapalabas mga tol na ang Pilipinas daw ang nanggugulo rito sa may South China Sea. So dito ay nakipagsagutan siya Secretary Gibo Teodoro at binalagbag niya rin mga tol yung mga balagbag din naman na magtatanong ng mga ng mga Chinese journalist daw kuno. So ito panoorin natin mga kapatid yung interview rito ni Gibo Teodoro. Hindi na to yung actual na interview niya dun sa mga Chinese. Ikinikwento na lang niya mga tol. So bigyan natin to ng reaction video and commentary. Bago natin to simulan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. So mga kababayan natin, nandito po tayo ngayon sa Singapore sa Shangri-La Dialogue kung saan nagmi-meeting ang mga defense ministers at saka mga chiefs of staff. Ito rin yung tagpo mga kapatid, kung naalala ninyo kanina lang binigyan natin ng reaction video yung pahayag ni Hegseth ng US Defense Secretary kung saan ay nagbigay siya ng wake-up call sa mga bansa sa may Indo-Pacific mga tol na ang China daw ang talagang numero unong threat Ng buong mundo. Wala dito ang China. Ayaw nila magpunta. Ngunit may mga nagpapanggap na journalist na hinahabol kami ni CS. CS Chief of Staff General Romeo Bronner, ito yun, nasa tabi niya. CS hindi sumagot sa tanong nila. Ako nakipagsagutan. Dahil ang tanong nila, pabalagbag. Tapos, ang narrative nila sa WeChat, baliktad na. Yan ang mga gawain ng China dito. May kumakalat kayo na video na ayaw sagutin ni Chief of Staff. Ang provocations sa South China Sea daw. Sa Zhejiang Reef, hindi ko alam kung ano ibig sabihin nun Yan ay utos ng Peking. Hindi Beijing Peking. Yan ang tunay na pangalan ng China. At imbis na magpadala sila ng defense minister, nagpapadala sila ng mga bata na nagpapanggap na journalist. Wala, dudurugin lang yung defense minister nila dyan Pero mo, sila yung punot dulo ng mga kaguluhan at mga escalation tension dito sa may South China Sea. Ayaw nila magpunta, nagpadala sila mga Peking journalist nakipagbalagbagan si Secretary Gibo Teodoro. Pagdating daw sa may WeChat, baliktad na yung report. Well, ugali na talaga nila yon mga tol. Ugali na talaga nilang baliktarin. Iba yung naratibo nila. Like for example mga kapatid, etong latest lang na pang-water cannon ng China dito malapit sa may Pag-asa Island. Kitang-kita sa video mga tol. Diba kahit bali-baliktarin mo yung video, yung barko ng China ang bumangga sa atin at tapos wina-water cannon tayo. Ang report nila, tayo daw yung bumangga sa kanila. Diba? Baliktad mga tol. Ngayon, panoorin pa natin to. Defense Minister, nagpapadala sila ng mga bata na nagpapanggap na journalist na ahente ng intelligence nila na nagtatanong na balagbag tapos binabaliktad ang video. Tatanong ng balagbag. Nung ako tinanong, nakipagsagutan ako na matagal. Dahil tinanong nila sa akin kung tayo daw ay proxy lang ng Amerika. Sabi ko, hindi tayo proxy. Grabe, balagbag nga magtanong, Proxy ba kayo ng Amerika? Tayo daw ay proxy lang ng Amerika. Sabi ko, hindi tayo proxy. Natural, Pilipino tayo Pero sila magnanakaw ng teritoryo. Bastos din, balagbag nga talaga mga tol. Pero bastusan yun, tawagin tayong proxy ng Amerika. Na ang pinapalabas mga kapatid, ibig sabihin ng pag sinabing proxy tayo ng Amerika, kumbaga tauhan lang tayo nun, tuta tayo ng Amerika mga kapatid. Ibig sabihin nun, wala tayong interest dito sa South China Sea, dito sa West Philippine Sea. Hindi yan ang main concern natin. Ginagawa lang natin yung ginagawa natin dahil utos ng Amerika. Yun ba gusto nilang palabasin? Diba? Ang iginigiit natin dito mga tol, yung 1982 UNCLOS na sinasabing ang Pilipinas merong 200 nautical miles exclusive economic zone. May karapatan tayong mag-harvest dyan ng mga yamang dagat. May karapatan tayo mga kapatid na maglayag dyan ng mga walang sagabal. Diba? Tapos meron tayong arbitral ruling na pawalang bisa mga tol, yung kanilang 9-dash line o yung 10-dash line na ngayon. Pinawalang bisa yon. Kung sasabihin nilang proxy lang tayo ng Amerika, ibig sabihin ba nun
ano yun, wala talaga tayong concern dito sa ating West Philippine Sea. Ginagawa lang natin yung ating mga ginagawa kasi utos lang ng Amerika. Bastos din kasi magtatanong eh. Eto, nakipagbalagbagan tuloy si Secretary Gibo. Hindi tayo proxy, natural Pilipino tayo eh. Pero sila magnanakaw ng teritoryo. Nagsagutan na kami nagsagutan, hindi pa nilalabas yun. Pero baka baliktarin na naman nila. Malamang. Ilabas. Eto si CS. Chief of Staff. Kahapon hinarang ako at yun nga pinipilit tayong tanungin, pero dahil nagmamadali kami, papunta kami dun sa isang meeting natin, bilateral meeting, hindi ko sinagot. But then later on, naglabas sila sa WeChat, binaliktad nila yung istorya. Umiiwas daw tayo sa mga tanong nila about West Philippine Sea, at yun nga ang paratang nila na tayo daw yung nag-infiltrate or nag-encroach, pumapasok dun sa teritoryo nila. Tigas ng mga mukha, no? No? Ang tigas talaga ng mga mukha, no? I-infiltrate or nag-encroach, pumapasok dun sa teritoryo nila. So, Kanina nakita ko tong mga bata na to, so kinawayan ko, hello mga... Mga pang-asar. Kanina nakita ko tong mga bata na to, so kinawayan ko, hello mga agent ng MSS, hello, hindi na lumapit. Yun ang mga yan hindi journalist yung mga yan. Kaya tama lang na iniwasan ni CS, akala ko tunay na journalist, nakipagsagutan ako. Ano ko maikipag-asaran sila, no? Dito sila lumapit kay Secretary Gibo Chodoro. O kaya rito kay Hindi, buti pa nga to si CS eh. Chief of Staff General Romeo Bronner. Umiiwas na siya nung una eh. Di ba? Hinahabol siya, hinaharang siya, gusto siyang tanungin. Umiiwas na siya eh. Pero eto si Secretary Gibo, mapagpatol. Mapagpatol. Dahil Pilipino, inaagrabyado nila yung Pilipinas, di natural, sasagutin ko. lalaban tayo. Hindi tayo papayag na api-apihin. Tama. Anyway, minabuti namin na mag-video dito kasi kumakalat sa WeChat ang mga karumal-dumal na ginagawa nila. No? Ganyang kababaw mag-isip itong China, imbis na mag-engage, binabastos ang mga proseso na ganito. Tama, no? Nakakalungkot lang mga tol isipin na hanggang 2028 lang din ito si Secretary Gibo Chodoro dahil kapag nagpalit na ng administrasyon, 'di ba? Lahat ng gabinete syempre, papalitan rin kung ano yung itatalaga nung panibagong administrasyon. Kung sino man yung mauupong bagong presidente, syempre siya yung magtatalaga ng mga bagong National Defense Secretary. Papalitan na to. Katulad halimbawa sa Amerika, kung naalala ninyo kay Biden, ang nakaka-meeting nito ni Secretary Gibo, si Austin, yung matangkad na egoy. Ngayon, ang bagong National Defense ng Secretary of National Defense ng Amerika, si Hegseth na. So napalitan na kasi Trump administration eh. So pag napalitan na mga tol si BBM o si PBBM, pag iba na ang administrasyon niya, sino kaya no? Sino kaya ang papalit ngayon na bagong defense secretary mga tol? Sana kasing rin ni Secretary Gibo, no, yung talagang handang ipaglaban mga tol ang ating bansang Pilipinas laban dito sa mga Chekwa. Kasi nakakalungkot isipin mga tol. Ngayon pa lang nalulungkot na akong isipin kung sakasakali ang papalit sa kanya mga tol pro China. Yari tayo diyan. No? So eto na nga mga kapatid, no, nakipagbalagbagan si Secretary Gibo doon sa mga nagpapanggap daw na journalist, mga young journalist na binabaliktad, no, yung mga kwento, binabaliktad mga tol, yung mga yung narrative, no, pabor sa kanila doon sa kanilang mga balita. Well, nakakalungkot isipin pero ganun talaga sila eh. Wala na tayong magagawa doon mga tol. Ganun talaga kabaluktot ang isip nitong mga to. Anyway, sabi nga rito ni Secretary of National Defense Gibo Chodoro sa ni Chief of Staff General Romeo Bronner, lalaban tayo. Hindi tayo papayag mga tol na maagaw ang ating mga soberanya. Well, sa administrasyon na to. Ewan lang natin sa susunod, 'di ba? Nakakalungkot man isipin pero sana mga tol para hindi masayang lahat ng effort na ginagawa natin ngayon ng ating gobyerno
para hindi masayang din ang effort ng ating mga kasundaluhan at ni Secretary Gibo, sana hindi pro-China yung maupong presidente sa susunod, no? Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang masasabi nyo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.